May kilala akong ethnographer. Tawagin na lang natin siyang June. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ethnographer ay isang klase ng researcher na nag-aaral ng mga tao at kultura nila. Isa sa mga research na ginawa ni June ay tungkol sa alamat ng aswang. Nung mga panahon na yon ay hindi pa uso ang internet at social media, kaya hindi pa kumakahlat sa buong mundo ang mga kwento tungkol sa aswang. Si June ay nagpunta sa isang malayong barangay na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Ang barangay na yon ay kilala sa mga kwento tungkol sa aswang. Ayon sa mga kwento, isang halimaw na tinatawag na aswang ang nakatira sa barangay na yon. Ang aswang ay bahagi ng lokal na alamat na pinaniniwalaan ng mga residente. Si June ay nagtagal ng ilang buwan sa barangay na yon. Nakipagkilala siya sa mga residente at nakinig sa mga kwento nila tungkol sa aswang. Ayon kay June, isa sa mga kwento na tumatak sa isip niya ay yung kwento ng isang matanda na nagpakita sa kanya ng mga buto na nakalagay sa isang garapon. Ang sabi ng matanda, yung mga buto ay labi ng mga kapamilya niya na pinatay ng aswang. Sabi ni June, hindi niya alam kung totoo yung mga buto na pinakita sa kanya. Pero hindi niya yun pinansin kasi sa totoo lang, hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Para sa kanya, mga alamat lang yon na walang basehan. Sa tagal daw ng pananatili niya sa barangay, ay wala siyang nakitang kahit anong kakaibang pangyayari na magpapatunay na totoo ang aswang. Hanggang sa dumating yung araw na aalis na siya sa barangay. Bago umalis si June ay nagkaroon ng pistahan sa barangay. Siyempre, imbitado si June. Sa gitna ng kasiyahan ay biglang lumindol ng malakas. Parang lumubog yung lupa sa ilalim ng mga paa nila. Nagkagulo raw ang mga tao at nagsigawan pero ang mas nakakatakot, may mga tao na hindi sumigaw. Yung mga umuungol parang hindi tao, parang mga hayop na nagtatago sa dilim. Pero ang napansin ni June ay may mga tao na hindi sumigaw. Imbis na sumigaw ay umungol ang mga ito. Halos malaglag daw yung plato na hawak ni June nung marinig niya ang mga umuungol. Kasi hindi raw tao ang umuungol, parang mga aso o kaya baboy. Nung matapos yung lindol ay nagpatuloy sa kasiyahan ng mga tao, parang walang nangyari. Si June naman ay hindi na mapakali. Yung mga umuungol daw ay parang mga aswang na nagtatago sa anyong tao. Nung gabing yun ay hindi makatulog si June. Kaya naisipan niyang maglakad-lakad sa barangay. Sabi ni June, kasama raw niya yung matanda na nagpakita sa kanya ng mga buto. Pero nung makarating sila sa may liblib na lugar, ay biglang nagpaalam yung matanda na may naiwan daw ito sa bahay. Iniwan siya nung matanda. Nung mag-isa na lang si June, ay nakaramdam siya ng takot. Parang may nagmamasid sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang sa barangay. Habang naglalakad si June ay may napansin siyang dalawang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tumigil siya sa paglalakad at sinubukan niyang hanapin kung saan nanggagaling yung mga mata. Pero sa halip na isa ay napakaraming mga mata ang nakita niya, nakatitig lahat sa kanya. Doon na siya nakaramdam ng matinding takot. Naalala niya yung mga umuungol sa pistahan. Naalala rin niya yung mga kwento ng mga residente tungkol sa aswang. Tumakbo si June. Sa pagtakbo niya ay may nakita siyang lumang kubo. Pumasok siya doon at nagtago. Nung nasa loob na siya ay doon niya napansin na may kasama siya. Isang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Nung makita siya ng lalaki ay ngumiti ito. Pero yung ngiti niya ay hindi ngiti ng tao. Napakahaba ng mga ngipin ng lalaki. Nakita ni June na nagbabago ng anyo yung lalaki. Yung balat niya parang nagiging kaliskis, tapos yung mga mata niya lumalaki at nagiging pula. Unti-unti itong nagiging hayop, parang aswang na nababasa niya sa mga alamat. Tumakbo si June palabas ng kubo pero sinundan siya ng lalaki. Nakita ni June na may mga pakpak na tumutubo sa likod nito. Nung makalabas si June ay hinawakan siya ng lalaki, pero nagawa niyang makawala.
Tumakbo siya ng tumakbo para bang may mga pakpak na rin siya sa likod sa sobrang bilis. Yung puso niya parang sasabog na sa kaba. Hindi na siya lumingon kahit na parang may mga mata pa ring nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa makarating siya sa barangay. Nung makabalik siya sa barangay ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa rin siya tumigil sa pagtakbo. Pagdating niya sa bahay na tinutuluyan niya ay nag-empake siya ng mga gamit. Nung gabing yun din ay umalis siya sa barangay na yon at bumalik sa syudad. Hindi na niya sinabi kung paano siya nakarating sa syudad. Pero ayon sa kanya ay naglakad lang daw siya. Natatakot kasi siya na baka yung driver ng masasakyan niya ay isa rin sa mga aswang na nagtatago sa anyong tao. Sa ngayon ay matagal nang patay si June, pero naipamana niya sa akin ang kwento niyang ito. Sabi niya, isulat ko raw at ipakahalat para babala sa mga taong hindi naniniwala sa alamat ng aswang. Sobrang takot niya na kahit sa syudad, hindi siya mapakali. Ngayon ay naniniwala na ako kasi kitang-kita ko sa mga mata niya yung takot at paniniwala na dala niya hanggang sa huli. May narinig ako noon na kwento ng isang bata na nawawala. May nakakita raw sa kanya na pumasok sa kakahuyan sa may dulo ng barangay namin. Pero hindi na siya nakita na lumabas. Nung magdilim na ay nag-alala na yung mga magulang niya. Hinanap siya pero hindi na siya nakita. Ayon sa kwento ay may nakapagsabi na raw noon kung ano ang nangyari sa batang iyon. Ang nakapagsabi ay yung mismong bata. Nung bata pa ako, nakwento sa akin ng lola ko na wag daw akong papasok sa kakahuyan tuwing Pasko. Sabi ko, bakit naman? Sabi ni lola, may mga diwata raw doon na nagdiriwang tuwing Pasko at ayaw nilang maistorbo. Kapag may umistorbo sa kanila ay tiyak na mapapahamak. Seryoso siya nung sinabi niya yon, parang may alam siyang hindi ko alam. Sabi ko kay lola, gusto ko ngang makakita ng diwata. Sabi ni lola, wag daw akong makulit. Pero makulit talaga ako. Nung Pasko, 12 years old ako noon, sobrang bored na ako kasi wala akong kalaro. May mga ginagawa yung mga pinsan ko sa bahay nila. Yung mga kaibigan ko naman ay may mga pinuntahan kasama ang mga magulang nila. Kaya naisip ko na pasukin yung kakahuyan. Sabi ko, kung makikita ko yung mga diwata, baka bigyan nila ako ng regalo. O kaya ay makakain man lang ako sa handaan nila. Pagpasok ko sa kakahuyan, parang may kakaibang hangin na bumalot sa akin. Wala naman akong nakitang diwata agad. Pero nung medyo malalim na ako, biglang may parte na puno ng ilaw. Parang ibang mundo, ang ganda, pero nakakatakot din. Amoy na amoy ko rin yung mga pagkain na niluluto nila. Ang sarap ng amoy. Lalo akong nagutom. May lumapit sa aking lalaki. Sabi niya, kung gusto ko raw makikain sa kanila, ay kailangan ko munang magbigay ng kahit isang kanta na natutunan ko nung bata pa ako. Sabi ko, ang dali naman. Tapos kinantahan ko siya ng isang nursery rhyme. Tuwang-tuwa yung lalaki. Sabi niya, pwede na raw ba akong kumain? Tapos pinakilala niya ako sa pamilya niya, mga tao rin sila. Sabi ko sa sarili ko, niloloko lang ako ni lola, mga tao lang pala itong mga ito. Ang babaw pa ng kaligayahan. Nung oras na yon, naisip ko na baka ang ibig sabihin ni lola ay mga katutubo ang nagdiriwang sa kakahuyan. Baka ayaw lang niyang sabihin na dahil baka istorbohin ng mga tao. Ang saya ng handaan nila, ang daming pagkain. Halos lahat ng pagkain na gusto kong tikman ay natikman ko. Ang bait din ng lalaki, tawagin na lang natin siyang kuya. Si kuya ay kinukwento sa akin kung ano-ano yung mga ginagawa nila sa kakahuyan. Yung iba ay hindi ko na maalala kasi hindi naman ako nakikinig. Mas gusto kong kumain, pero may naalala akong kwento niya. Sabi niya, may mga bagay raw na hindi nakikita ng mga tao sa kakahuyan.
May mga hayop na hindi nakikita ng mga tao dahil hindi nila alam na may ganoong hayop pala. May mga puno na hindi nakikita ng mga tao dahil hindi nila alam na may ganoong puno pala. Nung mga oras na yon, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Pero tumango na lang ako tapos sabi niya, gusto ko raw bang makita yung mga bagay na yon? Kailangan ko lang daw magbigay ng isang bagay na mahalaga sa akin. Naisip ko, baka may gusto siyang makuhang regalo sa akin. Nung mga oras na yon, naisip ko yung relo ko. Yun kasi yung pinakamahalagang bagay na dala ko. Sabi ko, gusto kong makita yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa kakahuyan. At binigay ko sa kanya yung relo ko. Tuwang-tuwa si kuya, sabi niya, may hiling daw ba ako? Sa puntong yon, naisip ko na ang dali namang kausap nitong si kuya. Tapos naisip ko, hiling? Ano bang hiling ang gusto ko? Naisip ko yung crush ko na si Andrea. Sabi ko, gusto kong makuha ang puso ni Andrea. Natawa pa si kuya, sabi niya, ang dali lang daw nun. Tapos kumuha siya ng pulang candy. Inabot niya sa akin, sabi niya, ito raw ang puso ni Andrea. Pag kinain ko raw yon, ay makukuha ko ang puso niya. Nagtaka ako, pero tinanggap ko yung candy. Amoy bulok yung candy, parang may nakatagong sumpa sa loob. Nakakakilabot yung amoy, parang may babala na hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit amoy bulok? Tapos biglang nag-iba yung itsura ni kuya. Yung mga kasama niya nag-iba rin ang itsura, parang mga halimaw. Natakot ako. Tapos sabi ko, bakit nag-iba ang itsura nila? Natatawa lang si kuya. Sabi niya, hindi raw nag-iba ang itsura nila. Yun daw talaga ang itsura nila. Nagtaka ako. Sabi ko, bakit hindi ko nakita agad yung itsura nila? Sabi ni kuya, dahil hindi ko raw alam na gano'n ang itsura nila. Kaya hindi ko nakita, pero dahil sinabi niya, ay nakita ko na. Tapos sabi niya, hindi lang daw yun ang makikita ko. Dahil marami pang bagay ang hindi ko nakikita. Dahil hindi ko alam na may ganong bagay, nagtaka ako, hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Pero nung mga oras na yon, ay may narinig akong boses na tumatawag sa akin. Si Andrea, lumapit siya sa akin. Sabi niya, bakit daw ako nag-iisa? Sabi ko, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si kuya at yung pamilya niya. Pero nagulat ako dahil wala na doon si kuya at yung pamilya niya. Si Andrea ay lumapit sa akin. Sabi niya, gusto raw niyang sumama sa akin. Tapos niyakap niya ako. Pero nagulat ako dahil nag-iba ang itsura niya. Naging halimaw din siya katulad ni kuya. Tinulak ko siya, pero niyakap niya uli ako. Natakot ako kaya tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo pero hindi ko na makita yung labasan ng kakahuyan. Puro puno na hindi ko kilala ang nakikita ko. Puro mga hayop na hindi ko pa nakikita ang nakikita ko hanggang sa mapagod ako. Umupo ako sa isang puno, hinihingal at takot na takot. Tapos nung tumingin ako sa mga kamay ko, nagulat ako. Naging halimaw na rin ako, parang bangungot na hindi ko matakasan. Nung mawala ako, ay nagkaroon ng dahilan si Lola para sabihin ang kwento niya sa mga tao. Sabi ni Lola, may nagsabi raw sa kanya na ang mga engkanto sa kakahuyan ay nagdiriwang tuwing Pasko. At ayaw nilang maistorbo. Kapag may nakikialam sa kanila ay hindi na makakabalik ang taong iyon. Dahil makikita niya ang mga bagay na hindi niya dapat makita. Ang sabi ni Lola ay may nakapagsabi raw sa kanya noon na ganoon nga ang nangyari sa akin. Pero hindi niya na sinabi sa mga magulang ko dahil baka hindi sila maniwala. Ang sabi ni Lola ay nagbigay raw ng babala sa kanya, yung nagsabi noon, na kapag may pumasok uli sa kakahuyan ay baka maistorbo uli ako at ang mga kasama ko at baka makasama ko na naman ang taong iyon. Kaya binigyan niya ng babala ang mga tao pero hindi sila naniwala. Nung mawala yung kapatid ko ay sabi ni Lola baka raw ako ang nakakita sa kanya dahil ako ang huling nakakita sa kanya.
Ang sabi ko ay baka nga. Pero hindi ko na sinabi sa kanila yung sinabi ni Lola sa akin dahil baka hindi sila maniwala. Ang sabi ko na lang ay baka nakilala niya yung mga nagdiriwang doon. Katulad ng nangyari sa akin. Pero iba ang sinabi ni Lola. Ang sabi niya ay baka raw ako ang nakakita sa kapatid ko dahil baka ako ang nagdiriwang doon at ako ang naistorbo niya. Nung malaman ko yon ay naisip ko na baka nga ako ang nakakita sa kapatid ko at baka ako rin ang nakakita sa mga taong nawala sa kakahuyan. Nung mga nakaraang taon, dahil marami pa ang nawala doon at ang huling nakita na pumasok doon ay ako. Ang sabi ni Lola ay baka raw hindi na ako makabalik dahil sa mga taong nakikialam sa amin. Parang ako na yung bagong bantay ng kakahuyan na parang ako na yung nag-aanyaya sa iba na pumasok. Ang sabi ko ay ayos lang dahil hindi ko na rin naman alam kung paano bumalik. Nung med student pa ako, may nangyari sa aking kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Siguro ay dahil sa sobrang takot ko noon o dahil may natutunan ako sa karanasan na iyon. Hindi ko alam kung matatakot pa kayo sa karanasan ko o matatawa sa katangahan ko. Pero sana ay kapulutan nyo ng aral ang kwento ko. Bago pa man ako pumasok sa kolehiyo, ay may naririnig na akong kwento tungkol sa isang lumang dormitoryo na malapit sa school namin. Sabi nila ay haunted daw yung dorm. May nagpaparamdam daw na aswang. Hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, kwento lang yun ng matatanda. Hindi bagay ang mga aswang sa modernong panahon natin ngayon, parang mga alamat lang na pangkabataan. Kaya naman noong minsang hamunin ako ng kaibigan ko na si Paul na magpalipas ng Pasko sa dorm na iyon, ay tinanggap ko ang hamon niya. Sabi ko sa kanya, hindi ako matatakot sa aswang na iyon. Ang kondisyon ko lang ay sasamahan niya ako. Pumayag naman si Paul. Nung Pasko pagkatapos ng Noche Buena, ay tumakas kami sa mga bahay namin at nagkita kami ni Paul sa labas ng dorm. Madaling araw na noon, may dala kaming flashlight at mga Christmas lights na gagamitin sana namin na dekorasyon sa loob ng dorm. Binuksan namin yung pinto, hindi naman nakalock. Pagkapasok namin, ramdam mo agad yung bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Agad naming sinaksak yung Christmas lights sa saksakan para may ilaw. Nakita namin na may mga lumang Christmas decorations pa sa loob ng dorm. Mga parol, Christmas tree at kung ano-ano pa. Sabi ko kay Paul, siguro yung mga dati pang nakatira dito ang naglagay ng mga dekorasyon na yan. Sabi ko pa, kung aswang talaga yung nagpaparamdam dito, bakit hindi niya tinatanggal yung mga dekorasyon? Diba galit sa liwanag ng parol ang mga aswang? Amoy na amoy namin yung pagkabulok ng mga bagay sa loob ng dorm. Amoy na amoy din namin yung mga dumi ng daga at ipis. Kaya sabi ko kay Paul, magtagal lang kami ng 1 oras doon. Tapos ay lalabas din kami. Habang naglalakad kami sa hallway, ay may narinig kaming tunog. Tik tik tik. Sabi ko kay Paul, baka may tumutulo lang na gripo. Tapos ay may narinig ulit kami na tik tik tik. Doon ako kinabahan, parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Kasi di ba sabi nila, yun daw ang tunog ng aswang kapag malapit na siya sa'yo. Sabi ko kay Paul, baka naman totoo ang kwento tungkol sa aswang. Tapos ay tumawa lang siya at sinabihan ako na duwag. May nakita kaming journal na nakabukas sa ibabaw ng isang mesa. Binasa namin yung nakasulat doon. Kwento yun ng isang estudyante na doon din tumutuloy sa dorm. Sabi niya, naririnig daw niya yung tik-tik ng aswang. Kapag Pasko lang, tuwing magpaparamdam daw yung aswang ay pinapailawan niya yung parol sa bintana niya. Tapos ay nawawala na yung aswang. Nakita ko na nanginginig si Paul sa takot. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami kasi natatakot na ako.
Tumanggi siya at sabi niya, mag-iikot pa siya. Nagtalo pa kami kasi gusto ko na talagang lumabas. Tapos sabi niya, kung gusto ko raw lumabas ay lumabas na ako mag-isa. Pero siya ay mag-iikot pa. Naglakad na siya papunta sa isang kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nag-iba yung itsura ng paligid. Parang bigla akong nahilo. Tapos ay nakita ko na yung mga Christmas decorations ay biglang nagkailaw. Tapos yung mga Christmas lights na dala namin ni Paul ay biglang nag-off. Tinawag ko si Paul pero hindi siya sumasagot. Hinanap ko siya sa mga kwarto. Nakita ko siya sa isang kwarto. Nakaupo siya sa sahig at may hawak na parol. May kagat yung parol. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami. Pero hindi siya sumasagot. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko yung balikat niya. Pagharap niya sa akin, parang biglang nanigas yung katawan ko sa takot. Yung anyo niya para bang halimaw na lumabas sa kwento ng lola ko. Lumayo ako sa kanya. Tapos ay tumayo siya at sinabi niya na hindi ko raw alam ang katotohanan. Ang totoo raw ay may lahi kaming aswang. Nagulat ako sa sinabi niya. Tapos ay naalala ko yung isang pangyayari nung bata pa ako. Nung mga 5 years old pa lang ako, ay may kapitbahay kami na sinasabing aswang. Naalala ko bigla kasi parang may connection sa nangyayari ngayon na para bang may nakatadhana sa akin. Isang araw ay nakita ako ng nanay ko na nakikipaglaro sa bahay nila. Pinagalitan ako ng nanay ko at simula noon ay hindi na ako pinayagang makipaglaro sa mga kapitbahay namin. Sabi ng nanay ko ay may lahi raw kaming mga aswang pero hindi niya hinayaang makuha ako ng mga aswang na yon. Ngayon ko lang naintindihan na totoo pala yung sinabi niya na may lahi kaming aswang. Parang gumuho yung mundo ko sa nalaman ko. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya noon pero naalala ko lang ulit nung sabihin sa akin ng aswang na kaibigan ko na may lahi kaming aswang. Tumawa yung kaibigan ko at sinabi na hindi ko raw alam na siya ang aswang na nagpaparamdam sa dorm na iyon. At dahil may lahi nga akong aswang ay naamoy niya yon sa akin. Kaya raw niya ako hanapin kahit saan ako magpunta. Sinabi niya na hindi ko siya matatakasan. Tumakbo ako palabas pero nahuli niya ako. Binuhat niya ako sa balikat niya. Nakita ko yung mga Christmas lights na dala namin. Kinuha ko yon at pinulupot sa leeg niya. Sumigaw siya at pinitawan ako. Sinakal ko siya gamit yung Christmas lights. Nagwawala siya at pilit na tinatanggal yung mga Christmas lights sa leeg niya. Pero hindi niya magawa. Nagkikisay siya sa sahig hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Tumakbo ako palabas. Paglabas ko ay naglakad ako pauwi habang hawak yung parol na may kagat. Naging simbolo yon ng kaligtasan ko. Kahit pala hindi ko gusto, ay hindi ko matatakasan ang sumpa ng mga aswang sa pamilya namin. Hanggang ngayon ay hinahabol pa rin nila ako. Parang wala nang katapusan ang sumpa na ito, na kahit saan ako magtago, lagi silang nandyan tuwing Pasko. Kaya ang ginagawa ko ay pinapailawan ko yung mga parol namin. Sumpa na yata ang nakatali sa pamilya namin. Ang pangalan ko ay Lino. Noong 2019, umuwi ako sa amin sa probinsya para magpasko. May kakaibang nangyayari sa pamilya namin noon. Hindi ko lang masabi kung ano pero parang may misteryo na bumabalot sa amin. Namatay si Papa noong 2018. Hindi ko nasasabihin kung paano kasi hindi rin naman namin alam kung anong nangyari sa kanya. Basta bigla na lang siyang nanghina. Tapos hindi na siya makatayo, hindi na makakain, hindi na makapagsalita. Nung dinala namin siya sa ospital, hindi rin malaman ng mga doktor kung anong sakit niya. Halos 1 buwan din siyang bedridden. Tapos ayon, wala na. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, nadapuan daw si Papa ng aswang. May mga taong hindi naniniwala sa mga aswang, pero sa probinsya namin totoo ang mga aswang. Kaya naman takot na takot kami sa nangyari kay Papa. Sa probinsya namin,
Usap-usapan na ang mga aswang ay nagpapasa ng sumpa sa pamilya. Baka kasi hindi lang siya ang gustong biktimahin ng aswang na iyon. Si ate ang nag-alaga sa amin noon, siya na rin ang nagtrabaho para sa amin. Kaya naman, kahit malungkot ang Pasko namin noong 2019, dahil wala na si Papa, ay nagkaroon pa rin ng konting saya dahil kay ate. December 21, ang birthday ni ate. May konting handaan kami noon, kaming mag-anak lang, walang bisita. Nagkatampuhan kami ni ate nung gabing iyon. Ewan ko ba, hindi ko na lang sana pinatulan. Pero hindi ko rin alam kung bakit niya nasabi yon. Ang sabi niya kasi, kung buhay pa si Papa, mas malaking handaan daw ang gagawin namin. Tapos, tinanong niya ako kung naaalala ko pa ba yung huling birthday niya na kasama si Papa. Ang sabi ko, oo naman. Tapos sinabi niya na hindi ko na raw dapat alalahanin yon. Kasi, hindi naman daw ako nakauwi noon. Nasa Maynila raw ako at abala sa pagtatrabaho. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yon. Parang sinisisi niya ako sa pagkawala ni Papa. Nag-aaway kami, nagkasagutan, nagkasigawan, ang sakit ng mga salitang binitiwan namin. Para bang lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa, lumabas na lang bigla. Hindi ko na matandaan kung ano pa yung mga sinabi namin sa isa't isa, pero ramdam ko yung bigat sa puso ko. Basta ang naaalala ko, hindi na kami nag-uusap. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. May kung anong takot akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may mangyayaring masama. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang sa makatulog ako. Nagising ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong oras na yon, pero madilim pa. Tapos may naririnig akong nangasab. Bumangon ako, hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog. Nasa kusina si ate. Nakatalikod siya sa akin. Pero kitang-kita ko na may hawak siyang karne. Hilaw na karne ng baboy. Kinakain niya yon. Parang wala siya sa sarili, parang may ibang nagkokontrol sa kanya. Halos mapasigaw ako, pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka kasi magulat siya at masaktan pa ako. Nung mga oras na yon, isa lang ang naisip ko. Naipasa sa amin ni Papa ang sumpa ng aswang. Si ate ang unang nakaranas noon. Kinabukasan, kinausap ko si ate, pero hindi ko sinabi kung ano yung nakita ko. Sinabi ko lang na may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang may lumalabas na kakaibang ugali. Tapos, tinanong ko siya kung na-experience na ba niya yon. Nagalit si ate, sabi niya, hindi siya aswang. Tapos, nagkasagutan na naman kami. Nung gabing yon, nakita ko na naman si ate sa kusina. Kumakain na naman siya ng hilaw na karne. Nilapitan ko siya, sabi ko, tutulungan ko siya. Nagalit siya, sinugod niya ako, sinuntok, sinipa. Lumaban ako, nagkasakitan kami. Umabot kami sa sala, nagkabasagan ng mga gamit. Tapos bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Umiyak siya, sabi niya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Sabi ko, hihingi kami ng tulong sa mga albularyo. Pero magpapahinga muna kami. Magulo yung bahay namin, pero hindi na namin inayos. Nakatulog kami sa sahig. Pasko na noon, December 25. Nung gabing yon, nag-blackout. Nasa sala kami ni ate, nagkukwentuhan. Nagulat kami nung may narinig kaming kalusko sa bubong. Hindi namin alam kung ano yon, pero pareho kaming kinabahan. Tapos, may narinig kaming tunog ng pakpak, malakas na pakpak. Lumabas kami sa bakuran, hinanap namin yung tunog. Nakita namin sa bubong ng bahay ng kapitbahay namin, may malaking nilalang na may pakpak. Sa takot namin, naisip namin na baka ito na nga ang aswang na pumatay kay Papa. Bumalik para tapusin ang sinimulan nito. Hindi namin maaninag yung itsura niya kasi madilim, pero para siyang tao na may pakpak ng paniki. Nakita rin kami ng nilalang na yon, lumipad siya papunta sa amin. Lumaban kami ni ate, hindi ko na matandaan kung ano yung ginawa namin. Basta ang naalala ko, may hawak akong kutsilyo at sinaksak ko yon sa katawan ng nilalang na yon. Pagkatapos noon, nagising na ako sa ospital. Wala na si ate.
Ang sabi ng mga kamag-anak namin na abutan daw nila ako na nakahandusay sa bakuran namin. Marami akong sugat at pasa sa katawan. Si ate naman daw ay nasa loob ng bahay. Nakatayo sa gitna ng sala pero wala na siyang buhay. Ang sabi ko may nilabanan kaming aswang pero sabi nila wala naman daw aswang. Ako lang daw mag-isa ang nakita nila sa bakuran. Si ate naman daw ay walang kahit anong sugat sa katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung sino yung nilabanan namin ni ate. Pero, na-realize ko na baka simbolo lang ang mga karanasan namin sa totoong pinagdadaanan ng pamilya namin. Ang aswang na kinatatakutan namin ay parang representasyon ng mga sakit at problema na bumabalot sa pamilya namin. Ang sakit ni Papa. Ang sumpa ng aswang na pinaniniwalaan namin na naipasa sa amin. Lumaban kami ni ate sa sakit na yon pero siya ay natalo. Ako naman ay nagtagumpay. Nung una, natatakot ako na baka maging aswang ako. Pero hindi ko na naramdaman yung mga naramdaman ni ate. Siguro dahil nilabanan ko agad yung sumpa. Ngayon, may pamilya na ako. May mga anak na ako. Hindi ko alam kung madadapuan din sila ng sumpa ng aswang. Pero hindi ako papayag na mangyari yon. Ako ang unang lalaban para sa kanila. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang hirap na pinagdaanan namin. Tinanggap ko na ang aswang na pamana sa amin ni Papa. Nangyari ito noong 2018. Nagbakasyon ako sa probinsya ng girlfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Liza. Hindi ko nasasabihin kung saang probinsya kasi baka magalit siya sa akin. Ayaw niyang malaman ng mga tao na may aswang sa lugar nila. Galing ako ng Maynila. Sabi ko kay Liza, gusto ko munang magbakasyon sa kanila kasi nga sobrang toxic na sa city. Gusto ko munang maranasan yung tahimik na buhay sa probinsya. Yung walang ingay ng mga sasakyan, walang pollution, walang mga tao na nagmamadali. Yung simple lang at tahimik. Nung unang gabi ko sa kanila, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa hindi ako komportable, kundi dahil may naririnig akong tunog. Galing sa kagubatan yung tunog. Parang tunog ng malaking ibon na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong kapag narinig mo, parang may nakatingin sa'yo sa dilim. Basta ang naririnig ko ay tik-tik, paulit-ulit lang, tik-tik. Kinabukasan, tinanong ko si Liza kung narinig din ba niya yung narinig ko. Sabi niya, hindi raw. Tapos sabi ko, baka aswang yon. Tawanan lang siya ng tawanan. Sabi niya, wala raw aswang sa kanila. Para sa kanya, mga kwento lang yon na ginagamit pang takot sa bata. Sabi ko, baka naman hindi niya lang alam. Sabi niya, kung may aswang daw sa kanila, matagal na siyang kumalat sa buong barangay. Kilala raw kasi sa pagiging tsismosa ang mga tao sa kanila. Sabi niya, baka raw hangin lang yung narinig ko. Sabi ko, hindi. Sigurado ako na hindi hangin yung narinig ko. Sabi niya, kung marinig ko ulit daw yon, gisingin ko siya para marinig din niya. Sabi ko, sige. Kinagabihan, narinig ko ulit yung tunog, tik-tik, pero parang mas malapit na siya. Kinabahan ako kasi baka nga aswang yon, pero naisip ko na baka ako lang ulit yung nakakarinig. Kaya hindi ko na ginising si Liza, baka pagtawanan lang niya ako. Paulit-ulit lang yung tunog hanggang sa makatulog ako. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit ko pa rin naririnig yung tunog na yon. At sa tuwing naririnig ko yon, parang palapit ng palapit sa bahay nila Liza. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako nakatiis. Naglakad ako papunta sa bintana. Pinuksan ko yon at sumilip ako. Malayo yung buwan noon kaya medyo maliwanag sa labas. Naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Tapos, nakita ko sa gilid ng kagubatan yung dalawang pulang mata na nakatingin sa direksyon ko. Para bang tumigil yung oras sa sobrang takot ko. Kinabahan ako at sinara ko agad yung bintana.
Tumakbo ako papunta kay Liza at ginising ko siya. Sabi ko, may nakita akong pulang mata sa labas. Sabi niya, baka raw panaginip lang. Sabi ko, hindi. Gising na gising ako at nakita ko talaga yon. Sabi niya, baka raw pusa lang o aso. Sabi ko, hindi. Malayo yung mga mata sa isa't isa kaya imposibleng pusa or aso yon. Sabi niya baka. Sabi ko hindi. Sabi niya baka raw ilusyon lang. Dahil sa dilim kaya nagkaroon ng kulay pula yung mga mata. Sabi ko hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Sabi niya sige raw matulog na kami. At kung makita ko ulit yun, gisingin ko siya. Sabi ko sige. Kinabukasan, naisip ko na lagyan ng kamera yung bintana para kung sakaling may makita ulit ako may ebidensya na ako. Nung gabing yon, narinig ko ulit yung tunog na tik-tik. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Binuksan ko yon at sumilip sa labas. Nakita ko ulit yung pulang mata sa gilid ng kagubatan. Sinara ko yung bintana at binuksan yung ilaw. Sinilip ko yung kamera at nakita ko yung video. Nakita ko yung anino ng nilalang na may pulang mga mata. Nakita ko rin na habang nakabukas yung bintana, lumapit siya at nakarinig ako ng katok sa bintana. Nakita ko yung anino ng kamay niya na may mahabang mga daliri. Paulit-ulit lang siyang kumakatok hanggang sa sinara ko yung bintana. Kinabukasan pinakita ko yung video kay Liza. Sabi niya, ilusyon lang daw yon. Dahil sa dilim, kaya nagkaroon ng anino yung nilalang na nakita ko. Sabi ko, hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Sabi niya, baka raw dahil sa takot ko. Kaya nag-i-illusion ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Sabi ko, hindi. Totoo yon. Sabi niya, matulog na raw kami. Sabi ko, sige. Pero sa totoo lang, hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Bisperas ng Pasko, naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Pero hindi na siya galing sa kagubatan, galing na siya sa labas ng bahay. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko habang unti-unti akong lumalapit sa pinto. Alam kong andun siya, naghihintay lang. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Nakabukas yung ilaw sa sala, kaya alam ko na kapag binuksan ko yung pinto, makikita ko yung nilalang na may pulang mga mata. Lumapit ako sa pinto at narinig ko yung katok. Hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko yung pinto at sa liwanag ng buwan, nakita ko yung nilalang na may mahabang mga daliri at pulang mga mata. Nakatingin lang siya sa akin at nakangiti. Yung mga ngipin niya ay parang ngipin ng pating. Kinuha ko yung cellphone ko at kinunan siya ng picture. Pero bigla niyang sinara yung pinto at natamaan yung braso ko. Tumakbo ako papunta kay Liza at ginising ko siya. Sabi ko, nakita ko yung aswang at nakuhanan ko siya ng picture. Nanginginig ako sa takot. Kinabukasan ginising ako ni Liza. Sabi niya, ano raw yung nangyari sa braso ko? Sabi ko, sinara ng aswang yung pinto at natamaan ako. Pinakita ko sa kanya yung picture at nagulat siya. Doon lang siya naniwala sa akin. Kumalat sa buong barangay yung nangyari sa akin. Marami ang nagdasal para sa kaligtasan namin ni Liza. Sabi nila, matagal nang walang aswang sa lugar nila. Hindi nila alam na bumalik na pala ito. Parang biglang nagising yung takot ng lahat, lalo na yung mga matatanda na may mga kwento tungkol sa aswang. Simula noon, tuwing Pasko, naririnig ko yung tunog na tik-tik. Naalala ko yung aswang na kumatok sa pintuan namin at nagdulot sa akin ng matinding takot. Ako po si Fred, 30 years old. May gusto sana akong ibahagi sa inyo na karanasan ko noon. Baka sakaling matulungan niyo ako na maintindihan ang nangyari. Bata pa ako noon, mga nasa 10 or 11 years old. Nakalimutan ko na kasi yung eksaktong edad ko. Nakatira kami sa isang malayong baryo na nasa gilid ng kagubatan. Kung tutuusin, yung baryo namin ay parte ng kagubatan. Kaso, na-clear na yung mga puno at halaman.
para makapagtayo ng mga bahay. Sa baryo namin kapag Pasko may mga tradisyon at kasiyahan din naman. Nagkakaroon ng palaro para sa mga bata. May mga kantahan at sayawan sa gitna ng baryo. Pero ang pinakakaiba sa lahat ay yung mga bulong-bulungan na kapag Pasko raw ay may pagbabalat na nangyayari sa baryo namin. Ang pagbabalat ay isang proseso na ginagawa ng mga aswang bago sila makalipad. Inaalis nila yung balat nila para lumipad. Tapos ay kakain sila ng tao, kadalasan ay sanggol. Nung una kong marinig yung tungkol sa pagbabalat, para bang kinilabutan ako. Natakot ako pero hindi ko nalang pinansin kasi akala ko gawa-gawa lang yun ng mga matatanda para takutin yung mga bata. Parang kwento lang sa tabi-tabi na hindi naman totoo. Tuwing gabi ay nawawala yung tatay ko. Akala ko ay ako lang yung nakakapansin. Pero yung pala ay alam din ng nanay ko. Sabi ni nanay, hayaan ko na raw si tatay. May mga ginagawa lang daw ito sa labas na hindi ko na dapat malaman. Pero dahil sa makulit ako at curious, sinundan ko si tatay. Nakita ko siya na naglalakad sa gitna ng baryo. Tapos ay may mga sumama sa kanyang mga lalaki. Nagtago ako sa likod ng mga bahay habang sinusundan sila. Napansin ko na yung mga lalaki ay may mga suot na maskara. Nagtaka ako kung bakit sila may maskara. Pero hindi ko na lang pinansin. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Doon ay may nakita akong malaking puno. Lumapit yung mga lalaki sa puno. Tapos ay isa-isa silang nagtanggal ng damit. Nagtaka ako kung bakit nila ginagawa yon, parang may mali. Pero nung nakita ko na isa-isa nilang tinanggal yung balat nila, para akong nanigas sa takot. Para silang mga ahas na naglalabasan yung mga laman nila na kulay pula, parang mga halimaw na galing sa bangungot. Hindi ko alam kung paano ako nakapanood ng ganon katagal. Pero hindi ko na namalayan na yung mga lalaki ay nagkaroon ng malalaking pakpak. Tapos ay isa-isa na silang lumipad. Doon ko na-realize na aswang pala yung tatay ko at yung iba pang kalalakihan sa baryo. Tumakbo ako pa uwi, nanginginig sa takot. Pero naalala ko yung sinabi ng nanay ko na alam niya yung ginagawa ni tatay. Parang bumagsak yung mundo ko, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng magtiwala. Lumipas ang ilang taon ay hindi ko na lang pinansin yung nalaman ko. Hanggang sa isang bisperas ng Pasko ay sinundan ko ulit si tatay. Pero ngayon ay may dalang na akong kutsilyo. Balak kong patayin si tatay at yung mga kasama niya. Kapag nagbalat na sila, alam ko na mahina yung katawan nila kapag wala na yung balat nila. Kaya naman, dun ko sila balaksak sa akin isa-isa. Nang makarating kami sa puno, ay nagbalat na naman sila. Parang hindi na ako makahinga sa takot. Pero hindi ko pa man na isasagawa yung plano ko, ay may narinig akong mahihinang iyak ng sanggol. Parang bumilis lalo yung tibok ng puso ko. Alam kong kailangan kong kumilos. Tumingin ako sa itaas at nakita ko yung mga aswang na nakapalibot sa isang sanggol. Kinakain nila yung sanggol. Nakita ko yung iba na hinihigop yung laman ng sanggol. Yung iba naman ay kinukuha yung mga mata. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nagsisigaw ako. Tumakbo ako palapit sa kanila at sinaksak ko yung pinakamalapit na aswang. Pero hindi ko siya natamaan. Lumipad siya palayo. Tapos ay naramdaman ko na may humawak sa leeg ko. Paglingon ko ay si tatay. Sabi niya sa akin, sa susunod na Pasko raw ay isasama na nila ako sa pagbabalat. Doon ako natakot ng sobra. Tumakbo ako palayo. Pero hinabol ako ng mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Tumakbo ako sa mga palayan. Doon ay nagtago ako sa mga damuhan. Pero dahil sa may pakpak sila, ay nakita pa rin nila ako. Hinila ako ni tatay sa paa at sinabing hindi ako pwedeng makatakas.
Pero sinipa ko siya sa mukha at tumakbo ulit kahit na nanginginig na yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako tumakbo. Parang wala nang katapusan. Pero ang alam ko ay nakalayo ako sa kanila. Yung takot na naramdaman ko hindi na nawala. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung bangungot na yon. Pero ang alam ko lang ay hindi na ako babalik sa baryo namin. Baka kasi totoo yung sinabi ni tatay na isasama nila ako sa pagbabalat.